Kumusta mga kapwa akong maghahalaman? Magandang araw sa inyo. Nandito ulit ang inyong Kuya Michael. Suot na naman natin ang ating pangmalakasan na sando. Sa mga batang 90s dyan na nakapanood ng Captain Barbell, ito yung David ng Bakal Boys noon. Shoutout sa mga batang 90s. Sa ngayon, papunta tayo sa farm natin sa Kabinte. Halos lingguhan lang tayo kung makapunta doon kasi nagtatrabaho pa rin kasi tayo. Ngayon, ang plano namin ay magdagdag kami ng mga alaga nating hito kasi meron pa naman kaming isang extra pa na trapal pan. Doon natin nilalagay. Siguro bibili ulit kami ng mga 200 pieces pa ulit. So ngayon, bibili siguro kami ng pakain nila para kasi yung una nating batch ng hito ay medyo malalaki na. So ang turo sa amin nung aming binilhan ay bigyan daw sila ng mga laman loob ng isda para at yun daw yung masustansya para sa kanila. So samahan nyo ako guys. Dadaanan lang natin dun yung ating kasama at maya maya lang ay pupunta na tayo doon sa bilihan ng hito. A few moments later. Mga kapartner, nandito na tayo sa Bay, Laguna at nandito yung bilihan natin ng hito. Bibidyohan natin yung mga sa loob, siguro mga clip na lang at baka kasi ayaw nung mga nagtitinda doon na mabidyo sila, kaya samahan niyo ako. Mga ka-farmer, nakabili na tayo ng hito. Ito siya, ang size niya 3 to 4 inches. Nabili namin siya ng halagang 6 pesos ang bawat isa. Pero kung may kakilala kayo na taga dito lang din, makukuha nyo, matatawaran nyo pa ito. Ito ay mga African hito na ang sabi nung kinuhanan namin dito, mga galing daw itong Pampanga. So babalik na natin, tatakbo na natin siya doon sa ating farm at baka mga matay sila kapag hindi agad natin nailipat. Mga ka-farmer, dito tayo ngayon sa farm natin sa Cavite, Laguna at talaga natin itong mga binili nating dito dun sa Bebe, Laguna kanina. Ngayon, lilinisin lang natin itong mga trapal pad natin. Tinanggalan na namin ng tubig itong paglalagyan natin itong mga hito. At ngayon, sasalin na lang natin sila ng tubig. At bago natin isalin itong mga hito, ay i-acclimate muna natin. Para kumbaga yung hito, ma-adapt muna niya yung temperatura ng itong tubig dito. Tapos itong mga nauna namin na trapal pad na may laman ng mga hito, kung makikita nyo naman, ay medyo mga madudumi na. Dahil ito sa mga pagkain na natira-tira na hindi naubos. Ngayon, papalitan namin ito ng tubig para medyo luminaw ulit yung tubig natin para din malinis yung ating mga hito. So, ngayon, lalagyan na natin ng tubig itong ating pangatlong pala. Ngayon, antay lang natin mapuno ito. Hindi naman siya puno, kumbaga yung sapat lang para makalango yung ating mga hito. Hindi naman ganun kataas yung kailangan kasi yung hito natin medyo maliliit pa.
Pero bago natin sila ilagay dito, ibababad muna natin sila sa asin para yung bacteria na dala ng mga binili natin dito matanggal muna para malinis sila pag nilagay natin dito sa ating pan. So, ngayon, habang sinasalino natin ng tubig itong pangatlo nating pan, itong plastic nung pinaglalagyan ng hito ay nilalagay na natin. Kumbaga, ito yung acclimation para ma-adapt muna nila yung temperatura nitong tubig na pag aalpasan sa kanila. At habang ginagawa natin to, lilinisin muna natin itong dalawang pan para matanggal yung mga excess ng mga tira-tirang pagkain nila kasi baka tumaas yung ammonia ng tubig na makakasama doon sa ating mga hito. So, gagamit tayo ng suction para matanggal itong mano-mano ng suction lang ito. Kailangan dahan-dahan lang ang paghigop kasi baka madala yung mga hitong maliliit. Baka sumuot sila doon sa loob ng ating hose. Muna. Kumusta ulit mga kaparmer? Ngayon, itong ating mga hitong binili ay lalagyan lang natin muna ng asin. Itong paraan na ito ay through experience lang namin nakuha. Kumbaga, yung unang batch na ginawa namin na ganito ay okay naman siya. Kaya ulitin lang natin guys. Kumbaga, lalagyan lang natin siya ng asin ngayon para lang yung mga bacteria, mga fungus na dala ng mga hito natin na hindi madala doon sa ating trapalpan. Mahalaga na gawin natin itong prosesong to para ma-disinfect yung mga hito bago sila dalhin doon sa ating paglalagyan na pan. So, pagkahugas natin dito sa mga hito natin, disinfect lang sila. Pwede natin silang ilagay dito sa pan natin. So mga ganitong kaliliit na hito, hindi naman sila harmful na hawakan. Kumbaga madudulas lang kasi sila kaya medyo mahirap. Pero kung yun ang tumalad na isa, hindi pa naman sila kagaya ng malalaki na meron ng mga tibo, nakakatusok na. So katapos natin asnan to, pwede natin silang umipat doon sa ating trapal pan guys. Tanggalin lang natin itong isa. Nakulimate natin kanina. I-disinfect din natin mamaya ito ng asin. Ngayon, ililipat natin itong mga hito dito. Nga pala, itong tubig na pumapatak dito, ito yung tubig galing bukal. Kumbaga, wala siyang chlorine, kaya hindi siya makakasama doon sa ating mga hito.
disadvantage nga lang nito, kapag medyo lumakas ang ulan, yung tubig na lumalabas dito ay nagkakaroon ng lupa. Kaya talagang dapat madalas tayong maglinis ng ating pan para yung mga hito natin ay palaging malinis. So, mga kaparmer, tatapusin ko lang itong paglilipat natin. At mamaya, papakita ko sa inyo kung gaano sila kadami. So, yun lamang yun. Samahan niyo ako mamaya. 2,000 years later. Mga kaparmer, tapos na tayong maglipat ng ating mga hito. Itong kapag na ito ay nasa 200 pieces itong bagong bili namin. Nandun sila sa dulo, mga nagkukumpulan doon. Itong binili namin ay 4 to 5 inches bawat isa, pero may napapahalo talaga ng mga maliliit at meron din ng mga malalaki. So ngayon, sasabugan lang namin dito ng asin. Tapos lalagyan namin ng dahon ng saging para kagaya ng mga nauna nating pan na nagkakaroon sila ng silungan. Tapos after 1 hour, saka namin sila papakainin. Hindi kasi pwedeng lagyan ng pagkain ng bagong lipat sila kasi para din silang tao na maaring sumakit ang kanilang tiyan, ma-stress at yung kalaunan baka mamatay sila. Kaya mamayang after 1 hour babalikan natin sila para pakainin. Sa ngayon pupunta muna tayo dun sa ating greenhouse para dun sa ating mga tanom na mga halaman doon, mga lettuce. Samahan niyo ako. Mga kapwa ko mag-alaman, nandito tayo ngayon sa aming munting greenhouse dito sa Cavite, Laguna. Yung pinagawa namin noong isang taon. Hanggang ngayon ay productive pa rin naman sa ating mga lettuce. Tara, pasok tayo. Kung makikita nyo dito, ito yung mga tanim namin, mga lettuce. Ito yung mga napalitan na itong nasa party dito. Kumbaga na-harvest na siya dati. Tapos yung mga malalaki namin na halos for harvest na rin sa susunod. Ito yung mga nasa party dito. Meron tayong nung una talagang puro lettuce lang ang mga tinatanim namin dito. Pero nung kalaunan sumubok na rin kami ng iba. Yung mga especially mga halaman na nabubuo sa mga malalamig gaya ng pechay bagyo, repolyo, mga tanim namin medyo malalaki na sila, so parang experiment pa rin yung nangyari sa amin. Meron tayo ditong celery, yan yung Chinese celery, hindi siya yung variety na malalaki yung katawan, yung stem, pero kung sa amoy tsaka sa lasa talagang celery na rin ang talagang pwede rin yung sa pansit. So, itong mga tinanim namin dito ng mga pechay bagyo, mga repolyo, bok choy, ito talagang experiment lang. Talagang ang knowledge namin talaga, nanonood lang kami ng mga video sa YouTube, tsaka konting research din. At talaga trial and error kami. Sa ngayon, medyo napapalaki na namin pero hindi pa namin nakukuhanan ng talagang kumbaga yung pinaka bunga nila, yung pinaka gulay nila. At dito sa taas na ginawa namin, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong mga broccoli na medyo may katagalan bago namin napabulaklak. Pero awa naman Diyos, meron na rin. Kagaya ng nandito. Ayun guys, dito sa video hindi nga lang siya ganun kalalaki pero pwede na rin. Mamaya since namumukadkad na kasi yung mga yung bulaklak niya, kung makikita yung mga dilaw-dilaw na yun, ibig sabihin medyo nahuli na kami ng konti sa pag-harvest sa kanila, pero pwede pa rin naman siyang kunin. Yun nga lang, medyo siguro may pagbabago dun sa lasa. So meron din kami doon na medyo nabukadkad na talaga ng sobra yung bulaklak sa may bandang itaas, pero i-harvest na rin namin at pwede pa rin naman isama sa gulay yun. At dito meron kaming mga punla. Ito kakatanggal lang namin ng punla dito.
At nagpunla ako ng bago. Ito mga sinusubukan namin, Brussels sprouts. Yung mga repulyong maliliit o yung spore cabbage kung tawagin. Tapos dito, meron tayong ito, sa ilerang to, basil, pinangalanan na para madaling makita. Tapos ito yung mga oregano na inilalahok din sa pagkain. Tapos, meron tayong bell pepper. At saka meron tayong melon. Ito ay mint. Peppermint. Ito, peppermint. Tapos mga basil din to. So yun guys, ito yung aming mga talim na lettuce dito. Lalaki yung mga dahon niya kapag pwede na silang i-harvest. Yung variety to ay tourbillon. Ito kasi yung variety to hindi siya masyadong maselan sa araw. Hindi siya kagaya ng mga lalik na variety na sobrang takaw sa araw. Talagang kapag isang araw lang na hindi masikatan ng araw ay naglelegi na. So variety to hindi naman siya masyado. Kumbaga ito yung the best choice talaga para sa mga beginner pa lang. Sa susunod nating video, ipipicture natin itong ating greenhouse kasi ngayon, nag-focus lang tayo dun sa ating mga hito kasi nga mga bagong bili lang sila at kailangan natin munang pansamantalang alagahan muna. Kaya sa susunod nating video dito, sa susunod nating vlog, ito namang mga pagtatanim namin dito ang aming pipicture. Kumbaga kung paano namin binuo ito, ipapaliwanag namin. Itong mga dahon na labis-labis na, hindi naman ito nasasayang kasi meron kaming tagakain. Makikita nyo, meron kami ditong dalawang tortoise na maliliit pa naman. Medyo mahihain nga lang kaya ayaw magpakita, pero kakainin nila ito. Sa susunod nating video din, siguro baka makukuha na natin silang kumakain para lang din makita nyo. So, yun lang guys. Samahan nyo ulit kami sa susunod naming video. At pagpalain tayong lahat. Magandang araw ulit sa inyo.